Na, babe? Ay, sir, bili po kayo ng mais. Mainit pa po. Ay, naku, gusto ko yan. Ay, sige po. Ilan po sa inyo? Teka. Ikaw gusto mo, ako gusto ko ba? Tsaka ba't kumakain ng mais? Mahirap lang yan, babe. Ano ba? Eh, ma'am, siya naman po yung kakain eh. Eh, babe, masarap yan. Japanese corn po ba? Matamis? Opo. Teka, ang landi mo eh. Ang landi mo, ha? Bakit, parang kinikilig ka pa? Kung tindera ka ng ganyan na nga na trabaho mo, may ganak pa lumande. Dapat doon ka sa bar nagkatrabaho. Teka lang, ma'am, wala naman po ako nilalandian. Naglalako lang po ako. Tsaka gusto naman po ni sir bumili. Hindi mo ba nakikita magkasama kami, na may jowa siya? Kung gumagana yung isip mo, yung utak mo, dapat hindi ka nag-aalok sa mag-jowa. Malandi ka rin eh. Di ba, baby? Eh, sorry po. Dapat pala ikaw yung inalok ko. Eh, sorry. Kapag palibasa mahirap ka, kayo talaga kung mahirap ka. Tingnan mo nga itsura mo yung damit mo. Mukha galing pa yun sa nanay mo eh, no? Di ka sa lola mo. Palibasa mahirap ka, kaya ganyan ka, trying hard ka. Tsaka may pinag-aralan ka ba? Ha, malamang wala. Kaya nga nagtitinda ka lang ng mais. Mais ba yan? Sure ka bang mais yan? Patingin nga. Baka mamaya kung anong klaseng pagkain yan. Kaniri, magkasakit pa kami. Ma'am, hindi naman po ako nagbibenta na magkakaroon ng bad record yung pagbibenta ko eh. Nanimik ka. Hindi ako naniniwala sa'yo dahil mukha kang pulubi. Saan ka ba nakatira? Ha, dyan sa squatter area malapit? Doon sa kanto? Ha? Kat, masyado naman na yatang sobra yung mga sinasabi mo sa kanya. Ay, hindi. Kulang pa yung sasabihin ko sa kanya. Ikaw mukha ka magnanakaw. Ako mamaya modus yan. Kunwari, nagbebenta lang yun. Pero mamaya, ay naku, pwede ba? Huwag kang nakikipag-usap sa mga ganyang klaseng babae. Babe, kung ayaw mo naman ako bumili ng mais, hindi na lang ako bibili. Pero di mo naman na kailangan sabihan siya ng masasakit na salita eh. Pasensya ka na, ha? Okay lang po, sir. Sige po, alis na lang po ako. Ba, dapat lang umalis ka sa harapan ko. Ang bangit mo. Tsaka, pwede ba? Bakit mo ako pinapaya doon sa babaeng yon? Ha? Tsaka saan na naman ba ako dadalhin? Babe, di mo naman kailangan pagsalitaan ng ganun yung tao. Nagtatrabaho lang naman, naghahanap buhay. Eh, gusto ko lang sana tikman yung mais eh. Saan mo nga ako dadalhin? Saan nga tayo pupunta? Kakain, di ba? Sinabi ko naman sa'yo, kakain tayo dun sa lagi namin kinakainan nila, mama. Baka putyo-putyo lang yan. Baka di pa masarap yan. Baka mamaya may mga ipis-ipis pa yon. Eh, nako. Hindi. Masarap naman yung mga luto dun. Tsaka binabalik-balikan yung mga ulam na adobo tsaka mga sisig menudo. Siguraduhin mo lang dahil ayoko ng mga kadiri, ayoko ng mga mahihirap. Kabak pang mahirap. Tara na. Hindi ka na. O, di ba? Okay naman dito, ang daming kumakain sa loob. Nakita mo, tignan mo, dito na lang tayo sa labas pinatuloy. Kasi punong-puno sa loob. Ang sarap kasi ng mga pagkain dito. Tsaka mamaya, yung kanin daw nila sinasain. Paano gusto mo? Yung plain rice o bestseller nila dito yung Java rice? Alam mo, Renz, ako din punong-punong na sa'yo. Alam mo, hindi ko naman alam na, sabi ko na nga ba eh, dito mo ako dadalhin sa putyong-putyong lugar. Ano ba? Tingnan mo, ano ba to? Ha? Auto shop o karinderya? Ano ba? Ano ba yung tawag dyan? Bike ba yan o ano? Ano ba? Ano yan? Lugaw? Kumakain ba ako ng lugaw? Anong pagkain ng mga yan? Hindi yan lugaw, menudo tsaka adobo yan. Yun yung bestseller dito. Kahit pa bestseller yan, alam mo naman hindi ako kumakain yan eh. Alam mo naman, di ba, yung standard ko. Tapos pakainin mo ko ng minudo? Okay ka lang? Kat, hinaan mo lang naman yung boses mo kasi maraming nakakarinig sa'yo na ibang customer dito, tumitingin dito. Oh. Eh, paano ko naman hinaan yung boses ko? Eh, ginagalit mo ko eh. Ang akala ko, steak ang kakainin natin. Eh, minudo. May pasas pa. Alam mo namang ayoko ng mga ganyang klase pagkain, Renz. Kat, di ba sinabi ko naman na sa'yo kanina na masarap dito? Subukan mo muna, antayin natin maluto yung Java rice. Ayoko. Kahit anong Java rice pa yan. Eh, di ba brown rice ang kinakain ko? Di ba yung mga mamahalin? Ano ba, Renz? Hindi mo ba alam? Yung mga gusto ko, mabuti pa, alam mo? Ang sinagot ko na ng saring, mayaman kong maliligaw eh. Yun, mayaman pa. Hindi ako dadalhin sa gantong lugar na katulad nung kaya mo lang i-afford. Kat, alam mo naman na ginagawa ko naman yung lahat para umangat sa buhay, di ba? Tsaka, mahal na mahal kita. Pwes, kulang yun. Kulang yung ginagawa mo. Tsaka hindi sapat yung pagmamahal. Ayoko makarinig ng mahal. Ang kailangan ko, pera, diba, sa mga gandang lugar. Alam mo, para makapag-my-day ako ng magandang lugar. Paano makakapag-my-day dito, ha? Gusto mo pagtawanan ako ng mga kaibigan ko? Kat, pasensya ka na. Kung ayaw mo naman dito, gusto mo lumipat na lang tayo eh. Afford ko pa naman mag-fast food. Di ba mahilig ka sa mga fast food din naman kahit yung mga one-piece chicken? Ay, hindi na. Ayaw mo na? Ako, ayoko na din. Alam mo, mag-iwalay na tayo. Mag-iwalay na ako sa'yo. Kat, Hindi ito yung gusto kong buhay. Ha, pwede ba? Gusto ko mayaman. Eh, nagkataon, hindi ka na nga kagapuhan. Hindi ka pa ganun kayaman. Pwede ba? Kat! Uy, teka lang. Ikaw yung kanina, no? Yung may kasamang babae na pula yung buhok. Eh, nasa na yun? Oo, ako nga yun. Kaso, nakipag-break siya eh. Ano? Eh, bakit naman? Hindi niya kasi nagustuhan yung pinuntahan naming lugar ngayon na kainan. Di ba? Karinderya lang kasi.
Tsaka, Alam mo, maling-mali yung ginawa niya. Hindi pa nga niya natitikman yung mga pagkain dito eh. Hinusgahan niya na. yun nga sabi ko sa kanya, sabi ko, masarap naman yung mga pagkain dito. So, ayaw niya talaga eh. Parang kinakahiya niya ako na ito lang yung kaya kong ibigay sa kanya. Kaya parang, baba ng tingin ko ngayon sa sarili ko. Alam mo, may mga tao talagang ganun. Nakikipagrelasyon lang dahil sa pera. At ang totoo, hindi naman nila mahal yung tao. Kaya, kung ko sa'yo, hayaan mo na yun. Huwag mo nang intindihin yun. Magsisisi din yun dahil sa ginawa niya sa'yo. Ang mabuti pa ngayon, ililibre na lang kita. Naku, may pera naman ako eh. Okay lang ako. Kaya lang, masyadong masakit sa akin yung nangyari kanina kasi mahal na mahal ko si Kat. Tapos, tinrato niya lang ako na parang basura. Pero, siguro nga lilipas din tong sakit. Tsaka, yung pagmamahal, hindi naman lagi tungkol sa pera yun eh. Kaya nga ililibre na lang kita para makalimutan mo yung problema mo. Kasi itong mga pagkain dito, yan, tsak na malilimutan mo din siya. Kasi palagi din akong kumakain dito. Kung sarap kaya ng tinda ni Aling Bebang. Masarap dito pero wala akong gana kumain eh. E di kung ayaw mong kumain, sige, tiisin ko na lang yung gutom ko. Punta na lang tayo sa perya. Mas masaya doon. Sigurado ka, baka mamaya hindi ka pa nga tapos magtinda o naabala pa kita. Eh ano ka ba? Kaya nga ililibre kita eh. Kasi pinakyaw na ng isang customer itong mga mais ko. Ay, oo nga pala. Baka may natira ka pa dyan. Eh wala na. Kanina sana yun. Kaso nagmaldita yung ex mo. O tara na! Tara na! Libre mo ako sa perya. Oo nga. Tara. O diba sabi sa'yo, magpapasaya ka ng peryahan na yun. Lagi ako doon. Grabe, di ako makamukha dun sa perya. Uy! Ay, Renz, mukhang saya-saya nyo ah. Oo, pumunta kami sa peryahan. Nilibre ko Hindi siya. ikaw ang kinakausap ko, magkasabat na sabat. Kat, babalikan mo ko? Sosa lang. O hindi, naantay ko yung bago kong boyfriend. Ha? Sunday niya ako, may car yun eh. Teka lang. Kaka-break lang natin kanina. May bago ka na agad? Eh ano naman, kahit nga tayo pa, pwede naman kita pagpalit. Tsaka, ano ba, mahirap ka, yun mayaman yun, maraming pera, maraming pang shopping. May bago ka ng boyfriend? Eh may bago na rin siyang girlfriend. At sino naman? Ako, di ba? Oh wow, nakakaselos naman. Pero hindi ako nagsaselos kasi bagay naman kayo, ikaw, taga-tinda ng, ano nga ulit, mane? Kaya wala akong pakialam. Oy, Mais to, no? mais yung tinitinda ng girlfriend ko. Tsaka, masarap. Naubos na nga eh. Tsaka, Masarap? Talaga ba? Mukha naman wala matinong tinitinda yan. Tsaka okay lang, hindi ako nagsaselos kasi tulad nga na sinabi ko, bagay kayo, pares kayong mahirap. baka naman nagsiselos ka lang talaga kasi napunta ako sa isang babaeng mas maganda sa'yo. Huy, kapal ang mukha mo ah. Siya mas maganda sa akin. Hello, sa buhok pa lang mananalo ba yan? Talaga ba? Hindi ka nagsiselos? Paano kung hinalikan ako ngayon ng boyfriend ko? Ay, di halikan mo kahit nga maglaplapan, baka kahit gumawa pa kayo ng bata dyan, hindi ako magsaselos. Kasi nga, alam ko, sure ako, pangit ang magiging lahi nyo. Pangit, mas pangit. Makapangla ito. Ikaw din pangit. Yung ugali mo. Kung pangit ako, dapat hindi mo ako ginawa eh. Di ba? Kaya ka lang naman napunta sa pangit kasi nga, nireject kita. O kaya huwag mo ako yabangan kasi... Oy, maganda to. Maganda yung ugali nito. Maganda na. Tsaka lahat maganda sa kanya. Hindi tulad mo kung makapanglait ka. Eh di good luck din sa bago mong boyfriend. Siguro hindi kayo magtatagal. Siguro 2 hours lang kayo. Hindi ka sure dahil mayaman yun. Ano ka ba ang pera? Maraming nagagawa yan eh. Di ba? Ikaw palibasa wala kang pera kaya ganyan ka lang. Eh ayun na nga ang problema din. Maraming pera yung bago mong boyfriend. Kahit ano, pwede niyang gawin. Kahit mga liwa yun. Hindi lang ikaw babae nun. Eh, dami niyo sasabi. Wait lang. Ayun na. Ayun na pala. Baby, bye. Baby, wait. Yung pinara niya para ng pampasahero. Kala mo naman, napakaganda ng kotse. Buti na lang girlfriend na Hindi pa. Joke lang yun. Ano ka ba? Pinapaselos lang yun. Akala ko totoo. Teka nga, sandali. Ano ba? Bakit mo ba ako tinutulungan? Tsaka, ano ba yung ginagawa mo lagi? Magtinda ng mais araw-araw? Oo. Alam mo, may naisip akong paraan. Bakit hindi ka na lang sa kumpanya ko magtrabaho? Saan ba yun? Yung company na pinagtatrabahuhan ko, POTG Enterprise, maganda doon. At saka, ang babait ng mga tao doon, malaki yung pasahod. Alam mo, pwede ka doon magtrabaho kahit janitress o kaya admin. Tanggap ka agad. Sigurado ka ba? Doon ka nagtatrabaho? Oo, at saka, maganda yung kumpanya namin, matagal na yun sa business. Sige. Kahit janitress, okay ako. Talaga, edi, nasabihan ko yung boss ko na ipasok ka bilang janitress. O sige ba? Ano ba yung kailangan kong dalhin doon? Biodata, resume. I think kahit ano pwede. Basta, ihanda mo lang yon, tutulungan kita. Halika na. Sige. Ma'am, magandang araw po. Ito po siya. Siya po yung, ito ko, huwag kang mahiya. Ma'am, siya po yung sinasabi kong bago nating nag-a-apply na janitress. Janitress, di ba? Gusto mo? Oo, janitress.
Siya po yun, ma'am. Janitress? Opo. Di ba may mga bakante tayo ngayon dito? Ma'am, huwag ka mag-alala. Mabait to, tsaka kayang-kaya niya yun. Nakausap ko na to noong nakaraan. Nagtitinda nga to ng mais, pero sabi ko sa kanya, pag nag-apply ka sa amin, mas malaki yung sasahurin mo. Ano ka naman, mag-introduce ka ng sarili mo. Magtitinda ng mais? Opo. Eden Heruela. Talagang pati apelyido mo, nag-disguise ka ha? Loko kung bata ka. Akala ko nasa Europe ka. Sabi mo magso-soul searching ka. Tapos nagtinda ka ng mais. Ano pumasok sa kukuti mo? Eh ma, sorry na kung nagsinungaling ako. Eh, soul searching din naman yung ginawa ko, di ba? Eh, ayoko naman kasing gasto ng gasto lang din. Ma'am, sorry ah. Sinong na-search mo? Ito, si Renz. Ma'am, hindi ko pa kayo naiintindihan. Ayan. Soul searching. Ayan ay nag-iisang anak ko. Nananawa na yata sa buhay niya sa pagiging mayaman. Eh ayan, nagtinda ng mais. Eh ma, gusto ko lang naman maranasan kung paano maging mahirap eh. Hindi naman sa pagmamayabang na mayaman tayo. Pero at least, di ba, na-experience ko siya, na iintindihan ko kung ano yung mga nararamdaman ng ibang tao na mas mababa sa atin. Nakakaloka, di ba? Yung iba, mahirap, gusto nila yumaman. Siya naman, mayaman, gusto niya maramdaman kung paano maging mahirap. Pero okay lang naman na ganun. Natutuwa rin ako, napaka-humble ng anak ko, di ba? Eh, pero wag mong isipin ha, na may tama ako sa utak ha. Talagang nag-soul searching lang talaga ako. Ganun ako. Ganun yung trip ko. Eh, ayoko nang pumunta dun sa iba't ibang bansa eh. Ma'am Eden, sorry po. Di ko naman alam na anak po pala kayo. Ma'am, sobrang nahihiya ako kasi parang yabang-yabang. Hindi, okay lang yun. Kita mo, okay lang sa kanya yung tinan mo, payag nga siyang maging janitress. Luka-luka talaga yung anak ko eh. Eh ma, tanggapin mo na ako maging janitress. Ito naman, soul searching itong ginagawa ko. Tsaka ma, alam nyo, itong empleyado nyo, napakabait po. Eh, Ay, oo. Number 1 yan. eh, pinagtanggol nga niya ako dun sa, ano niya eh, ex niya na pulang buhok eh. Masyadong makuda. Parang manok. O anak, kumusta naman ang pagsusoul searching mo? Eh, yun na nga po ma, tama po kayo. Na-search ko naman, eh kaso may +1. Eh, pati yung soulmate ko, nakita ko na. Wow! Kaya ma ha, ang gawin nyo, eh taasan nyo din yung posisyon. Kasi, alam ko naman na siya na yung magiging manugang ko eh. Ganon? Hindi pa nga ako naliligaw sa'yo eh. Ano ba? Okay lang yun. Tsaka, alam mo, sa pagsasama pa lang natin sa peryahan, makilatis na kita agad. Kaya, pasok ka na sa banga. Ayun ang sabi niya sa akin. Kahit ang bata pa siya, ang gusto niyang lalaki, yung mamahalin siya ng siya, hindi nang dahil sa mayaman kami. O paano? Utos ng boss ko. Itaas kita ng posisyon. Ikaw na yung bagong magiging manager dito. Naku ma'am, maraming salamat po. Tsaka itong boss niyo, pinalambot din yata yung puso ko. Mahal ko na eh. Wow! O paano? Sige na, mamasyal na kayo. Ingatan mo yung anak ko, ha? Sige Oh, ma, sige po. application ko pang janitress. Hindi dito na kami ma. Bye! Ito kaya to? Sige po. Oh, mahal. Happy anniversary. Ito talaga, nag-abala ka pa? Eh, mahal. Para sa iyo talaga yan. Kaso nagtataka ako, bakit itong gusto kumain sa karinderya? Eh, syempre, naalala mo, dito tayo unang nagkita, nakilala. Tsaka dito din tayo, naging tayo. Sa bagay, napaka-espesyal nga naman ng lugar na to. Ikaw talaga, napaka-down to earth mo, napaka-simple mong babae. Di ko naman alam na mayaman pala kayo. Tsaka, oo nga, masaya naman talaga dito sa karinderya. Tsaka masarap din. Masaya din ako kapag kasama kita dito na kumakain tayo ng luto ni Aling Beba. Mas masaya din ako pag kasama kita kasi ikaw yung nagpasakay sa akin sa Ferris wheel na lagi kong pinakatakutan. Baka ba, basta hanggat nandito ako, cargo kita. Ay nako, hindi. Ililibre naman kita mamaya sa perya pagtapos. Talaga? Sige. Oh, parang saya-sayo niyo pa. Ba't kayo nandito? Kakain kami dito, anniversary namin. Teka mga Kat, ikaw yung gusto kong tanongin yan. Bakit andito ka? Di ba mayaman ka? Ay, gusto mo sa mga social na lugar? Pagka sa mga ganyan ka. Di ba halata ako na yung bagong tindera ni Aling Bebang? Tsaka yung boyfriend ko pala, scammer pala, nabudol lang ako. Ah, nabudol ka! Akala mo mayaman na pwede mong perahan, tama? Eh, okay lang. At least para sa tayo. Para sa tayo, quits na. Ako mahirap, yung jowa mo mahirap din. Oh, parang, Ah, si Eden ba yung sinasabi mong mahirap? Yung girlfriend ko, na fiancé ko na ngayon? At mukhang nagkabaliktad tayo ah. Ako kasi hindi ako nabudol eh. Etong girlfriend ko na to, yung nilalait mo lang naman na nagbebenta ng mais. May-ari pala, anak ng may-ari pala ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Yung POTG Enterprise. Tsaka may mga iba pa silang restaurant. so ano pinamumukha mo sa akin, ha? Na nakarma ko, yun ba yun? Ha? Sa'yo nang galing yan, hindi sa akin. O, hindi ako nakarma. Talagang nagkataon lang, pero makakahanap din ako ng mayaman na boyfriend. Pwede ba? Eh, sana nga, makahanap ka.
Pero, baguhin mo muna ang ugali mo. Tsaka, sigurado ka ba masarap yung luto mo? Eh, kasi yung luto ni Aling Bebang nakasanayan namin eh. Kung ayaw nyo kumain, eh, umalis na lang kayo. Pwede ba? Tara, hanap na lang tayo ng ibang makakainan. Sungit eh. Teka na.